Magandang hapon po. Welcome again sa aking channel. Welcome po sa ating isa na namang ah, ibig sabihin na continuation po ito ng lockdown ng day 16. May gusto lang po akong i-share at itanong na din sa inyo, no? Naitanong nyo na rin po ba sa inyong sarili sa mga nangyayari kasi sa ating bansa o mundo ngayon, 'di ba, napakarami nang nangyayari kagaya ng 'di ba, yung mga nakaraan na mga tsunami, lindol, pumutok ang Taal at ngayon itong pandemic na nangyayari sa atin, no? Itong coronavirus na meron ng ating mundo, hindi lang ilang bansa kundi buong mundo, 'di ba? Natanong niyo na ba o napaisip na ba kayo na ito na ba ang katapusan ng mundo? Ito na ba yung mga huling araw namin dito sa mundo? Ito na ba ang mga huling araw ng aming buhay? 'Di ba, sa dami nga nangyayari, napapaisip tayo, nagtatanong tayo at siyempre maraming nananalangin, 'di ba? Napakarami o lahat, sabihin na natin siguro na lahat ng tao ay nananalangin, no? Kagaya dito sa Matthew 24, chapter 24 ng verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito, no? Sinasabi dito sa Matthew 24:36 na walang nakakaalam kundi ang ating Diyos na Ama lang ang nakakaalam. Sabi pa sa Matthew 24, chapter 24 verse 3, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagbalik? Dito sabi niya, ulitin ko lang, verse 3 ng Matthew. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Yun ang tinanong sa kanya, no? Tapos sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Yun daw ang mangyayari sa mga huling araw. Sabi sa verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Yun daw ang mangyayari sa mga huling araw, ano? Sabi sa verse 3, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Yun daw ang mga mangyayari sa mga huling araw ng ating buhay o dito sa ating mundo. Sabi sa Matthew 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So magkakaroon ng mga digmaan, yung 'di ba, yung mga nangyayari ngayon na sinisisi na dahil sa ENCOG ang China, ganyan, 'di ba, nagagalit, magkakaroon daw, mababalitaan daw natin talaga 'yon. Ngunit sinasabi nga dito sa Matthew 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan
at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Sabi naman dito sa Matthew 24:24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesayas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. So, mangyayari daw yun. May mga lilitaw daw na mga propeta, no? Sasabihin Mesaya, sasabihin, eto na, dumating na. At siya magpapakita ng mga kamangha-mangha, no? Mga himala. At marami raw ang maliligaw kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Sabi dito sa 1 Timothy 4, chapter 4, verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga manlilinlang na espiritu at sa mga katuroan ng mga demonyo. Nandito po yan, 1 Timothy chapter 4, verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga manlilinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Doon daw sasama ang mga ibang tao, no? Sabi pa dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Sabi dito, sapagkat darating ang panahon, excuse lang muna po. Excuse lang. Nasaan na ba yung ito nga, sapagkat tama. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4, sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo kundi ang ibig nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. So, doon na lang daw makikinig, no? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo kundi ang ibig nilang marinig lang. Kumbaga, ayaw nilang marinig, halimbawa, ang salita ng Diyos, no? Ito ang sabi ng Diyos, darating ang mga propeta o ang mga Mesaya na manlilinlang, magpapakita ng gano'n. Ay, wag dyan, mas maganda dito. Puro magaganda lang ang sinasabi dito, wag tayo dyan sa gano'n. So, yun daw ang darating sa ating mundo. Tapos, sabi pa dito, sa 1 Peter, sabi niya, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso, at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Tayo kasing mga nakakapagbasa, no, na nakikinig sa mga salita ng Diyos, no, ating sinasabuhay ang mga salita ng Diyos, no. Pag kami nagtanong sa atin, may nagtanong daw, alam natin ang sinasabi sa Bible. Hindi man natin lahat pa alam ang mga salita ng Diyos, pero may mga naririnig tayo, may mga natututunan tayo sa ating sharing, sa ating pagbabasa ng Biblia, sinusulat natin, pag may nagtanong sa atin, sagutin daw natin sila. Kasi sa ating mga nakakaalam na ng salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, may pag-asa na tayo. Dahil sa ating pananampalataya sa ating buhay, sa ating pananampalataya sa ating Diyos, bibigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin. Sinabi sa Biblia, kung yun ay ating pananampalataya at susundin ng ating Diyos, magkakaroon tayo, gagaling tayo
Dahil sa ating pananampalataya, anuman ang klaseng karamdaman, dahil sa pananampalataya natin sa ating Diyos, ay gagaling tayo. So may pag-asa tayo, tayong mga nakakakilala, nakakaalam, no? Sa ating yung ating pag-asa ay binibigay na natin sa Diyos, inilalaan na natin ang ating buhay, no? Binibigay na natin sa Kanya. Kaya sabi dito, ulitin ko lang ang 1 Peter, sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa sa atin, no? Share din natin sa kanila kasi sabi ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya at ibibigay mo ang iyong puso't kaluluwa, magtitiwala ka sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng higit pa sa iyong kahilingan. Ang iyong karamdaman ay gagaling dahil sa iyong pananampalataya na pagagalingin ka ng ating Diyos. So yun ang sinasabi, ano? Tapos sabi dito, 1 John 2:26, chapter 2, verse 26, sinabi dito, isinulat ko ito para sa inyo upang bigyan kayo ng babala sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Baga na isulat na to para tayo ay magkaroon ng kaalaman at karunungan sa mga darating at mangyayari sa ating mundo. Ano? May mga darating na kaguluhan, kagutuman, paghihirap, ano? May mga darating na manlilinlang na sa katuruan na yun na ito ang dapat, ito raw ang sinasabi. Lilinlangin tayo at marami raw ang malilinlang at ang susunod at ang sasama sa kanila. So sinasabi sa 1 John chapter 2:26, isinulat ko ito para sa inyo upang bigyan kayo ng babala sa mga taong manlilinlang, ano. So yun ang sinasabi, di ba? Nakakatakot man isipin o basahin ang salita ng Diyos, pero andyan naman din ang kanyang mga sinasabi, no, na dapat nating gawin, na dapat nating sundin, no? Dapat natin tanggapin ng ating Panginoong Jesucristo ng buong puso't kaluluwa. Tanggapin natin siya na ating personal savior, na ating tagapagligtas, ano, para tayo ay maligtas. Sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Maging mabuti tayo sa ating Diyos at sa ating kapwa. Sinasabi niya tayo magmahalan, tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, no? Magbigay tulong tayo ng ayon sa ating kalooban, no? Sa ating kagustuhan, ano? Tumulong tayo sa ating kapwa, sa mga taong naghihirap, ano? Mahalin natin sila kahit na ito'y nakagawa ng o nakasakit sa ating damdamin, ano? Patawarin natin sila at tayo palagi ay magpakumbaba, no? Lalo-lalo na sa nakakatanda sa atin, ano, magpakumbaba tayo at sa pag-aaway ng pamilya dapat may magpakumbaba tayong lahat, ano, upang magkaintindihan ng maayos at sumunod tayo lagi sa ating Panginoon, sa kanyang mga sinasabi at binibilin sa atin upang tayong lahat ay maging matagumpay sa ating buhay, ano. Itong nararanasan natin, kung ito ay ilalapit natin sa Diyos at paniniwalaan natin siya, pananampalatayaan natin na hindi niya tayo pababayaan sa araw ng ating kagipitan, sa ating paglapit sa Kanya ng taos-puso, tayo'y magtatagumpay, tayo Kanyang tutulungan at hindi niya tayo pababayaan, ano. So, yun ang sinasabi, no, sa ating tanong na ito na ba yung last day ng ating buhay dito sa mundo. Yun nga, makakaranas daw tayo ng mga ganong bagay, magkakaroon ng mapapabalitang digmaan, no, away ng bansa sa bansa, ano, magkakaroon ng kahirapan, kagutuman, at may mga darating na mesayas na manlilinlang, ano, dahan-dahan daw yan darating. So yun po ang kasagutan, hindi pa raw yung gerang yun, at ang wala raw nakakaalam talaga ng pagdating ng ating Panginoon, ng huling araw natin sa mundo. Walang nakakaalam nun kundi ang ating Ama, no? Ang Ama natin sa langit ng lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, ang gumawa ng langit at lupa, ang nagbigay buhay. Siya lamang ang nakakaalam. Walang taong, sinabi dito ng ating Panginoon sa Kristo, walang tao, wala ni anghel sa langit, ni ang ating Panginoon sa Kristo, hindi niya alam ang kanyang pagbabalik dito sa ating mundo, kundi ang Ama sa langit lamang ang nakakaalam ng lahat, no? Siya rin ang nakakaalam ng makakabuti sa atin.
May mga kahilingan tayong hindi binigay, huwag tayong magtatampo dahil Diyos ang nakakaalam kung kailan o dapat bang ibigay yon sa atin, no? So, yun po ang kasagutan sa ating tanong. Ang Diyos lamang ang nakakaalam, ano? At sa susunod, no, uh, yung talagang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, yung second coming, ano, na, di ba nasa Biblia rin na sinasabi na tutunog ng malakas ang kalangitan, yung trompetang malakas, di ba? At makikita siya na nasa langit. Yun daw yung pagbabalik ng ating Diyos. Pero yun ay walang nakakaalam kung kailan, kung ngayon na ba, no? Kung bukas o sa isang araw, hindi natin alam, kundi ang Diyos lamang na ating Panginoon sa langit. Sa ngayon, ang tinuturo niya, tayo manampalataya at sambahin natin ang iisang Diyos dahil isa lang naman talaga ang lumikha ng lahat ng bagay at gumawa sa ating lahat, no? Siya lamang ating sambahin, purihin, pasalamatan, no? Tayo manalangin, araw-araw o oras-oras tayong manalangin, humingi ng awa at tulong sa Kanya. Yun ang ating dapat gawin, at ating gawin ay i-share natin ang Kanyang mga salita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa ating pamilya, no? Magbasa tayo, i-share natin, gumawa tayo ng paraan kung paano natin mai-share ang salita ng Diyos. Yun na lang ang ating gawin muna, no? Yun ang ating paghandaan, no? Yung magpaliwanag tayo sa mga nagtatanong tungkol sa kaligtasan at pag-asa ng ating buhay, i-share natin. Manalangin araw-araw, ipanalangin ang lahat ng mga taong hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Diyos, ang mga taong naligaw at hindi pa muling nagbabalik sa ating Diyos, ipanalangin natin sila, no? Pagdasal araw-araw, oras-oras, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng tao at ang ating sarili. So, salamat po muli. Nawa ay marami po tayong natutunan na naman ngayong hapon na to sa ating mga binasa, sa mga verses ng Biblia, no? Maraming salamat po sa pakikinig at pagsama nyo na naman sa akin. At muli, God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Huwag nyo pong kakalimutan, magbasa po tayo ng Biblia at ating i-share. At huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel po. Ako po si OG De Leon. Ang channel ko po ay Jipan De Leon. At i-click nyo po o i-like ang aking mga videos. At yung notification bell po, i-click nyo na rin para po updated po kayo sa lahat pa ng aking videos na i-upload. Salamat po, salamat po. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay tayo nakasama ang ating Diyos. God bless pong muli sa ating lahat. Salamat po.